Ang kwento ay magsisimula sa isang dalagang nagngangalang Yuka Ishimori. Isang matalinong babae ngunit laging binubuli. Nagsimula ang lahat sa mismong simula ng pasukan. Binuhusan siya ng inumin ng pinakasikat na lalaki sa paaralan. Kahit wala siyang ginagawang masama, si Yuka pa ang humingi ng paumanhin sa kanila. Napakatalino niya noong middle school at kaya niyang pumasok sa isang prestihiyosong high school, ngunit nag-alinlangan siya. Sa gitna ng kanyang kalituhan, isang gwapong lalaki na may kulay ginto ang buhok ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Ito ang dahilan kung bakit pinili niyang mag-aral sa mababang uri na high school na ito. Isang umaga, nakita ni Yuka si Kei Miura at ang barkada nito na nagtitipon. Doon, may dalawang lalaki na lumapit dahil naramdaman nilang nasa sapawan sila ng gintong buhok ni Miura. Walang sinabi si Miura kundi biglang niyanig ang kanyang bote ng honey lemon soda. Binuksan niya ito para bombahin sila, ngunit mabilis na tumakbo ang dalawa. Si Yuka na nasa likod, ang sa kasamaang palad ay siyang nabasa ng husto. Mabilis na lumapit ang kaibigan ni Miura na si Ayumi para asikasuhin siya. Nagtanong din ito sa ibang kaklase kung mayroon silang tuwalya. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas si Yuka ng ganoong pag-aalala mula sa kanyang mga kaklase. Tiningnan niya si Miura na humingi ng paumanhin ng walang pakialam, na nagdulot ng labis na kalituhan kay Yuka. Pagkatapos ay tumakbo siya para magpalit ng kanyang dalang gym clothes. Pumasok si Yuka sa paaralang ito sa pag-asang magkaroon ng bagong simula. Madalas kasi siyang ay bully noong middle school, kung saan binubuhusan siya ng tubig ng mga babae dahil lang sa ayaw sa kanya. Kahit nabasa siya muli ngayon, masaya siya dahil si Miura ang nakagawa nito. Nagplano siyang sulitin ang kanyang mga araw sa high school. Umaasa siya na hindi mapapansin ng guro na siya lang ang nag-iisang nakasuot ng gym shirt. Gayunpaman, napansin pa rin ito ng guro. Ngunit dahil si Miura na sentro ng atensyon ay nakasuot din ng gym shirt, hindi na nagmukhang kakaiba si Yuka. Bago pa man mag-high school, matagal nang kilala ni Yuka si Miura mula sa malayo simula pa noong taglamig ng kanyang ikatlong taon sa middle school. Pagkatapos ng klase, labis na nag-alala ang mga magulang ni Yuka sa kanyang buhay sa paaralan. Pakiramdam kasi nila ay puno ito ng mga pasaway na mag-aaral. Umaasa ang kanyang ama na papayag si Yuka na lumipat ng paaralan, ngunit tumanggi ang dalaga. Sobra siyang hinalungkat at biniyayaan ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sinisi ni Yuka ang labis na pagpapalayaw na ito kung bakit siya naging madaling ay bully. Subalit, nagpasya na siyang baguhin ang kanyang sarili simula sa susunod na araw. Kinaumagahan, maagang dumating si Yuka sa silid-aralan na wala pang tao. Sinamantala niya ang pagkakataon para mag-ensayo ng pagbati. Habang nagsasalita siya, biglang sumagot si Miura at tinawag pa ang kanyang pangalan. Nagulat ng husto si Yuka at hindi nakapagsalita. Dahan daw ang itinuro sa kanya ni Miura ang tamang pagbigkas nito. Ang maikling pakikipag-usap na iyon ay nagdulot ng labis na kagalakan kay Yuka. Habang nagkakaklase, tinawag ng guro si Ayumi para sumagot sa isang tanong. Dahil hindi ito makasagot, sinabihan siyang manatili pagkatapos ng klase, ngunit pwede naman siyang humingi ng tulong sa kaibigan. Alam ni Yuka ang sagot ngunit nag-alala siya na baka isipin ni Ayumi na sumasawsaw siya dahil hindi naman sila magkaibigan. Dahil determinado siyang magbago, iniabot ni Yuka ang kanyang kwaderno kay Ayumi upang basahin ito ang sagot ng malakas. Nagpalakpakan ang mga kaklase at pinuri ang katalinuhan ni Yuka. Pagkatapos ng klase, personal na nagpasalamat si Ayumi at niyaya siyang sabay na lumipat ng silid-aralan. Bago pa man sila makaalis, nakita si Yuka ng mga dati niyang kaklase noong middle school. Tinawag siya ng mga ito sa kanyang lumang palayaw na, bato. Nagulat sila na ang isang matalinong tulad ni Yuka ay napunta sa ganoong paaralan. Naghinala sila na baka bumagsak ito sa ibang universidad. Ipinagsabi rin nila kung gaano katanga si Yuka noon na nakatayo lang na parang bato habang binubuli. Dahil hindi na naman makatakas sa bangungot na ito, tumakbo si Yuka palayo. Ngayon, iniisip na ng lahat na isa siyang dropout dahil wala namang mahusay na estudyante ang papasok sa isang mababang uri ng pribadong paaralan. Bumalik si Yuka sa kanyang lumang ugali. Nadurog ang kanyang bagong binuong kumpiyansa sa sarili kaya iniwasan niya si Ayumi at ang iba pa. Habang nag-iisa sa silid-aklatan, hindi niya napigil ang isulat sa kanyang kwaderno ang kanyang mga hinaing. Bigla niyang narinig ang boses ni Miura.
Sinabi ni Miura na ang labis na pagnanais nitong magbago ay nagiging parang sumpa na nagbibigay ng matinding pressure sa kanyang sarili. Nagulat si Yuka ngunit mabilis ding natuwa dahil lang sa kasama niya si Miura sa iisang espasyo. Nang makarinig ng mga pamilyar na boses sa ibaba, nakita niya ang mga dati niyang bully. Patakbo siyang bumaba at nakitang itinapon ang kanyang mga sapatos sa basurahan. Sinabi ni Yuka sa sarili na wala siyang pakialam dahil mas masakit kung magpapaapekto siya. Hindi matiis ni Miura ang nakikita kaya tinanong niya kung bakit hindi ito humihingi ng tulong sa iba. Sumagot si Yuka at nagtanong kung kanino naman siya hihingi ng tulong. Kung itinuloy niya ang pag-aaral sa prestihiyosong paaralan, magiging maayos sana ang kanyang buhay. Noong nag-a-apply pa lang siya sa mga paaralan, sinabi ng kanyang mga guro na kayang-kaya ng kanyang mga marka ang makapasok sa isang sikat na unibersidad. Subalit naramdaman ni Yuka na walang kwenta ang pagpapalit ng kapaligiran kung hindi naman niya babaguhin ang sarili. Nag-alinlangan siya sa pagitan ng dalawang paaralan at pinili ang mas mababang uri dahil sa kanyang panloob na pakikibaka. Noong minsan na aksidente niyang nakasalubong ang mga taong iyon, nilate ng mga ito ang pangit na uniforme ng sikat na paaralan bago sila naglakad palayo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Miura sa harap ni Yuka habang may hawak na bote ng honey lemon soda. Itinuro niya ang mababang uri na high school at sinabing mas bagay ito kay Yuka dahil doon din niya planong pumasok. Matapos magsalita ay umalis ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yuka ng isang napakagwapong lalaki na mabait sa kanya. Doon na ilabas ang mga taon ng kanyang naipong sama ng loob at umiyak siya ng husto. Dahil dito, noong araw ng pagsusulit para sa prestihiyosong paaralan, nagpasya siyang sumuko at pumasok na lang sa kanyang kasalukuyang paaralan. Kahit na hindi na siya naaalala ni Miura, para sa kanya ay napakahalaga ng sandaling iyon. Iyon ang kanyang unang pagkabighani sa isang lalaki. Gamit ang lakas ng loob na ibinigay ni Miura, pumunta si Yuka sa supermarket at bumili ng isang bote ng honey lemon soda. Habang pabalik sa klase, hinarang siya ng mga dati niyang bully. Inutusan siya ng mga ito na kumahol para sa kanila. Ngunit, hindi na nanahimik si Yuka. Inilabas niya ang soda, at binomba sila. Dahil dito, itinulak siya ng isa sa mga lalaki sa lupa. Si Miura na kanina pa nanonood ay lumapit kasama ang kanyang mga kaibigan upang protektahan si Yuka. Umupo siya sa tapat nito at sinabihan si Yuka na ulitin ang katagang itinuro niya kahapon upang humingi ng tulong. Nanatiling tahimik si Yuka, kaya naman nainip si Miura ngunit matyaga pa ring itinuro ang tamang pagbigkas nito. Sa wakas ay nabitawan din ni Yuka ang mga salita. Hindi siya binaygo ni Miura at pinagalitan nito ang mga bully. Nang makitang mas matapang ang kanilang kaharap, nagmamadaling tumakbo palayo ang mga mapang-api. Doon napagtanto ni Yuka na ang mga taong matagal nang nagpapahirap sa kanya ay mga duwag lang pala. Sinabihan siya ni Miura na huwag nang umiyak dahil nakakaharang sila sa daan. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Yuka. Naalala rin pala ni Miura ang araw na iyon. Ang sumpa na matagal nang gumagapos sa kanya ay tila tuluyan nang nawala ngayong tagsibol. Bilang pinakasikat na lalaki sa paaralan, sadyang maraming tagahanga si Miura. Pagdating pa lang ni Yuka sa paaralan ay narinig na niya ang ilang mga babae na pinag-uusapan ito. Dahil sa napakalaking agwat ng kanilang katayuan, hindi siya makapaniwala na totoo ang mga nangyari kahapon. Hindi niya sukat akalain na nag-abalang maghintay si Miura para lang marinig siyang magsabing magandang umaga. Dahil sa labis na emosyon, sumigaw ng malakas si Yuka. Determinado na siyang magbago at hindi na magiging mahiyain tulad ng dati. Sa kabila ng kanyang determinasyon, hindi pa rin makakilo si Yuka sa klase nila sa physical education. Naalala kasi niya kung paano siya tawaging pabigat ng kanyang mga dating kaklase. Subalit, nang makita niyang nagkakasiyahan ang lahat, ninais niya ring sumali. Napansin ito ni Miura kaya sinabihan niya si Ayumi na tulungan ang dalaga. Sa last minute, naipasa ang bola kay Ayumi, na bigla namang ipinasa ito kay Yuka. Nagawa ni Yuka na mag-crossover sa mga kalaban at matagumpay na gumamit ng fade-away jumper. Nagulat ang lahat sa kanyang buzzer beater. Nagawa ni Yuka ang saktong tira dahil paulit-ulit na niyang pinapanood ang highlights ni Kyrie Irving. Sinabi ni Ayumi kay Yuka na si Miura ang nag-utos na ibigay kay Yuka ang last possession, kaya naman muling nagpasalamat si Yuka sa lalaki. Subalit,
Nauna nang umalis si Miura at nakasalubong ang ama ni Yuka na may kausap na guro. Pumunta pala ang kanyang ama upang tingnan ang paaralan. Napagtanto nitong mas maayos naman pala ang universidad kaysa sa kanyang inaasahan, dahil seryoso ang mga mag-aaral sa kanilang mga klase. Matapos ang pay, curious na tinanong ni Ayumi at Satoru si Yuka kung bakit nito pinili ang paaralang iyon. Ipinaliwanag ni Yuka na marami siyang hinahangaan sa lugar na ito. Idinagdag naman ni Tomoe na magandang lugar ito para mag-enjoy sa high school life, at tinanong kung ano ang plano niyang gawin dito. Sinabi ni Yuka na gusto niyang maglakad-lakad pagkatapos ng klase at huwag munang umuwi hanggat hindi lumalabas ang buwan, isang buhay na kabaligtaran ng kanyang nakaraan. Gayunpaman, sinira ni Miura ang kanyang pangarap nang tanungin siya nito kung sa tingin ba niya ay bagay sa kanya ang ganoong buhay, bago ito umalis. Muling nadurog ang marupok na pangarap ni Yuka. Mabilis na sumunod sina Ayumi kay Miura dahil nagtaka sila sa biglaang pagsusungit nito kay Yuka, ngunit hindi nagbigay ng paliwanag ang lalaki. Samantala, nagsimulang mag-alinlangan si Yuka sa kanyang sarili. Kahit nagagawa niyang magbago ng maayos nitong mga nakaraang araw, hindi ibig sabihin yon ay matutupad na rin ang iba pa niyang mga hiling. Bigla namang nakarinig si Yuka ng malakas na gulo sa ibaba. Nalaman niyang may nagwawala rito at nagbabantang tatawag ng pulis. Sa kabilang banda, napansin ni Miura na may ibinubulong ang mga dati ng nambo-bully kay Yuka. Ikinwento pala ng isang babae sa kanyang basagulherong boyfriend ang nangyari upang maipaghiganti siya nito. Nang tanungin kung nasa ang silid si Yuka, hindi lang ang classroom ang itinuro ng babae kundi binanggit din nito ang pangalan ni Miura. Nang lumingon ang babae, nakita niyang nakatitig ng diretso si Miura sa kanya. Doon napagtanto ng lalaki na nasa panganib si Yuka, kaya mabilis siyang tumakbo pabalik ng walang pag-aalinlangan. Nakarating na ang mga basaguliro sa harap ng silid-aralan at sumisigaw sa pangalan ni Yuka. Sa takot ng dalaga, mabilis siyang nagtago sa loob ng kabinet. Nahulaan niyang mga kasamahan ito ng mga nambo-bully sa kanya. Sa sumunod na sandali, nakita siya ng dalawang lalaki at marahas siyang hinayla palabas upang isama. Takot at desperado, ang tanging naiisip ni Yuka ay hindi siya pwedeng mapahamak doon dahil marami pa siyang pangarap na gustong matupad sa paaralang ito. Kaya naman, isinigaw niya ang pangalan ni Miura. Sa mismong sandaling iyon, sumulpat ang lalaki at mabilis na pinatumba ang mga salarin sa lupa. Kumuha siya ng isang podium at malakas na ibinagsak ito sa tapat nila upang takutin sila. Sa takot ng mga ito, nagmamadali silang tumakbo pabalik sa kanilang kasamang babae. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yuka. Hindi naman napigilan ni Miura na biruin siya. Sinabi nitong baka mahimatay ang ama ng dalaga kapag nakita ang nangyari. Napagtanto ni Yuka na nakita nga ni Miura ang kanyang ama, at iyon marahil ang dahilan kung bakit lumalayo ito sa kanya kanina. Sa kabila nito, nangako si Miura na tutulungan si Yuka na matupad ang kanyang mga munting pangarap. Ngunit sa isang kondisyon, kailangan niyang bumalik sa kanyang ama pagkatapos. Dahil sa biglaang seryosong mukha ni Miura, sumang-ayon na lamang si Yuka. Masyadong maraming nangyari sa loob lang ng 2 araw para maproseso niya. Subalit may isang bagay na malinaw, basta kasama niya si Miura, kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. Doon din niya tuluyang nalaman ang kanyang nararamdaman, mahal niya si Miura, ang kanyang unang pag-ibig. Sa klase, hindi mapigilan ni Yuka na titigan si Miura. Tahimik niyang iniisa-isa ang mga mabuting katangian ng lalaki tuwing pinagagalitan ito ng guro. Matapos ang klase, pinuntahan ni Satoru si Ayumi at napansin ang bago nitong hikaw. Pinuri niya ang kakyutan nito na ikinablush naman ng dalaga. Ramdam ni Yuka na may kakaiba sa dalawa, kaya naitanong niya sa sarili kung paano naman siya tinitingnan ni Miura. Mabilis niyang pinaalalahanan ang sarili na huwag nang mag-isip ng malalim, dahil sapat na ang makasama ito sa iisang silid para maging masaya siya. Kaya naman, nang hindi man lang nagpapaalam, mag-isa siyang naglakad pauwi. Nakasalubong ni Yuka ang ilan sa kanyang mga dating kaklase, ngunit umiwas agad ang mga ito sa kanya. Wala siyang naramdamang anuman dahil sanay na siya sa ganoong pagtrato. Eksakto namang sumulpat sina Miura at Tomoe, at mukhang galit ang una. Plano niya palang sumama kay Yuka pagkatapos ng klase dahil nangako siyang tutulungan ito sa kanyang mga pangarap, ngunit bigla itong tumakbo ng mag-isa.
Hindi akalain ni Yuka na seryoso si Miura sa kanyang alok kaya mabilis siyang sumunod dito. Kahit nag-aalinlangan siya, kitang-kita ang inis ni Miura habang naglalabas ng sama ng loob, kaya hindi na nang ahas si Yuka na magsalita. Habang nanonood si Tomoe, binanggit nito na bihirang magkaroon ng ganoong interes si Miura sa isang babae. Naalala ni Yuka ang mga sinabi ni Miura noong nakaraang araw. Pakiramdam kasi ng lalaki ay responsable siya dahil alam niyang pumasok si Yuka sa paaralang ito nang dahil sa kanya, at nagbibigay ng problema ang pag-aalinlangan ng dalaga. Nang mapagtanto ito, hindi na tinanggihan ni Yuka ang tulong ni Miura. Gayunpaman, hindi siya makakasama sa kanila sa karaoke dahil sa curfew ng kanyang pamilya, ngunit nag-alok siyang ihatid sila hanggang sa pasukan. Itinanong ni Miura kung saan siya nakatira, at walang pag-aalinlangang sinabi ni Yuka na kailangan niyang dumaan sa isang overpass. Nagpresente si Miura na ihatid siya roon, habang si Tomoe naman ay madiskarteng iniwan silang dalawa. Dahil hindi alam ang sasabihin, paulit-ulit na nagpasalamat si Yuka na ikinairita naman ng lalaki. Sinabi ni Miura na kahit sinasabi ng iba na walang alam si Yuka kundi ang mag-aral, ang kanyang kakayahan sa sports ang kanyang tunay na lakas. Ipinaalala niya rito na may mga bagay na kailangan lang subukan upang malaman ang sariling kakayahan. Siya nga ang naunang lumapit noon, ngunit pagkakataon lamang iyon, si Yuka pa rin ang gumawa ng hakbang para magpatuloy. Tiniyak ni Miura na huwag nang isipin ang kanyang nakaraan. Sinabi niya na kahit pa nga tawagin siyang bato, isa naman siyang mamahaling hiyas. Dapat daw ay magkaroon siya ng lakas ng loob na tingnan mula sa itaas ang mga taong nagbibigay sa kanya ng problema. Wala pang sino mang nagsalita kay Yuka ng ganoon. Ang palayaw na dati ay nagpapahirap sa kanya ay naging isang kayamanan dahil sa mga salita ni Miura. Nangako siya muli sa sarili na hinding-hindi na siya magbibigay ng problema sa lalaki, at ibinahagi na mayroon na siyang mga bagong pangarap. Ipinatong ni Miura ang kanyang sombrero sa ulo ni Yuka at sa wakas ay ngumiti ng malaya. Naghiwalay sila roon, at mag-isang tumakbo si Yuka paakyat sa overpass habang umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang mga sinabi nito. Ginamit niya ang sombrero upang itago ang kanyang mga luha, determinado na kumilos sa paraang makakabawi sa kabaitan ni Miura. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nalaman niyang ang kanyang nararamdaman para sa lalaki ay nasa puntong hindi na pwedeng magbago. Madalas mapanaginipan ni Yuka si Miura, na patunay kung gaano kalalim ang kanyang nararamdaman. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinalita ng guro sa kanila na magpapalit sila ng upuan sa pamamagitan ng bunutan. Nag-alala si Yuka na baka hindi na niya makatabi si Ayumi. Ngunit nang maalala ang mga pampalakas loob ni Miura, nagpasya si Yuka na gumawa ng hakbang. Formal niyang hiniling kay Ayumi na maging opisyal silang magkaibigan. Nalito si Ayumi dahil sa pag-aakala nitong matagal na silang magkaibigan, ngunit mabilis niyang napagtanto na iba ang naramdaman ni Yuka. Kaya naman, ipinagmalaki niya sa buong klase na magkaibigan silang dalawa, na nagdulot ng labis na kaligayahan kay Yuka. Nang oras na para bumunot ng upuan, napunta si Ayumi sa pwestong malayo kay Satoru. Dahil si Yuka ang nakatabi ni Satoru, nag-alok siyang makipagpalit ng upuan kay Ayumi gamit ang dahilan na gusto niyang maupo sa unahan upang mas marinig ang guro. Nang makita ni Ayumi ang pagsisikap ni Yuka, sumang-ayon ito ng walang pag-aalinlangan. Sa huli, laking gulat ni Yuka nang mapunta siya sa pagitan ni Tomoe at Miura. Napigilan niyang mapatawa dahil napapaligiran siya ng mga pinakagwapong lalaki sa klase. Kinaumagahan, sinadya ni Yuka na batiin si Ayumi, na ikinaaliw naman ng huli. Bukod dito, may nakatakdang school field trip sa susunod na araw. Habang ipinapaliwanag ng guro ang mga detalye, mukhang balisa si Yuka. Napansin ng guro ang kanyang kawalan ng komportable at nag-alok na palitan ang kanyang upuan, ngunit mabilis na tumanggi si Yuka. Sinabi rin ni Miura na hindi na ito kailangan. Dahil sa narinig, mas naging determinado si Yuka na manatili. Kasunod nito, nagsimulang magtsismisan sina Ayumi at Satoru kung magkasintahan ba sina Miura at Yuka, ngunit sabay na tumanggi ang dalawa. Ipinaliwanag ni Miura na tinutulungan lang niya si Yuka na matutong makisalamuha. Naging kalmado ang mga kaklase dahil alam nilang hindi naman tipo ni Miura ang isang katulad ni Yuka. Curious tuloy si Yuka kung anong klaseng babae ang gusto ni Miura, dahil napagtanto niyang kakaunti pa lang ang alam niya tungkol sa lalaki. Nagpasya siyang obserbahan pa ito ng mabuti.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, binabantayan din pala ni Miura si Yuka. Napansin pa nito nang mapunit ang worksheet ng dalaga kaya humingi ito ng kapalit sa guro, na muling nagpabilis sa tibok ng puso ni Yuka. Gayunpaman, hindi pala mahusay na estudyante si Miura at madalas lang itong natutulog sa klase. Isang araw, binato siya ng guro ng pambura ngunit nasalo niya ito ng mabilis, na ikinapalakpak ng lahat kasama si Yuka. Dahil dito, napagtanto ng ibang estudyante na pala kaibigan din pala si Yuka at hindi lang isang seryosong nerd. Sinamantala ni Miura ang pagkakataon na palakasin ang popularidad ni Yuka. Sinabihan niya ang mga kaklase na may mabuting maidudulot ang pakikitungo ng maayos sa dalaga. Hindi nagtagal, marami na ang gustong makipagkaibigan kay Yuka na naging dahilan para ma-overwhelm siya. Humingi siya ng payo kay Miura kung paano ito haharapin, ngunit biniro lang siya nito upang mas madali siyang makasabay sa klase. Matagal nang ipinahiram ni Miura ang kanyang sombrero kay Yuka, na nilaban at pinatuyo na ng dalaga. Nang susubukan na itong ibalik ni Yuka, natuklasan niyang biglang nawala si Miura sa paaralan. Naglunsad ng isang kampanya ang mga kaklase para hanapin si Miura, at hindi sinasadyang sumali rin si Yuka sa paghahanap. Nakakita si Yuka ng isang bote ng lemon soda sa isang storage room. Pagkatulak niya sa pinto ay natagpuan niya si Miura na natutulog sa isang sofa. Nagulat ito sa kanyang pagpasok, at kapwa sila nabigla nang may ibang taong lumapit upang maghanap. Mabilis na nakiusap si Miura kay Yuka na isara ang pinto, at sumunod naman ang dalaga. Tinanong niya kung madalas ba itong nagtatago roon, at inamin naman ng lalaki na pumupunta siya sa pwestong iyon tuwing inaantok. Naramdaman ni Yuka na nakaabala siya sa tulog nito, ngunit ipinagtapat ni Miura na siya palang ang kauna-unahang taong nakahanap sa kanya roon at pinuri ang kanyang galing. Masayang ibinalik ni Yuka ang sombrero na tiniyak niyang malinis na malinis dahil alam niyang mahalaga ito sa lalaki. Sinabi naman ni Miura na hindi naman ito ganoon kay-special. Hiniling niya kay Yuka na gisingin na lang siya mamaya bago ito muling natulog. Naupo si Yuka sa malapit habang hindi mapigil ang titigan ang mukha ng lalaki. Biglang nagpaliwanag si Miura nang may kaunting hiya na isinusuot niya ang sombrero dahil nagugulo ang kanyang buhok tuwing natutulog. Muntik nang humagalpak ng tawa si Yuka dahil sa pagiging tapat nito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Miura na tumawa ng ganoon kalaya ang dalaga. Masaya si Yuka na naging malapit kay Miura, at matapos magpahinga ay sabay silang bumalik sa klase. Nasalubong nila ang ibang estudyante na nagtanong kay Miura kung saan ito nanggaling. Sumagot ito na nakakapagod ang mapaligiran ng mga tao buong araw, ngunit dahil parang tahimik na bagay lang naman si Yuka, ayos lang nakasama niya ito. Tinanong ng isang babae si Yuka kung saan nagtago si Miura, ngunit bago pa man makasagot ang dalaga, hinayla na siya ni Miura palayo gamit ang backpack nito bilang sign na panatilihin itong isang lihim. Mas lalong nahulog ang loob ni Yuka kay Miura habang nararamdaman ang init sa kanyang likod kung saan siya hinawakan nito, na tila ba magkakapakpak siya at lilipad sa tuwa. Dumating ang araw ng welcoming hike. Naghanda ang ina ni Yuka ng isang napakalaking backpack, na naging sentro ng usapan ng kanyang mga kaklase lalo pat siya lang ang naka-sports shirt. Mabuti na lang at lumapit si Ayumi para ibaling sa iba ang atensyon ng lahat. Habang naglalakad, binanggit ng isang babae na may isang bahagi sa bundok kung saan makikita ang hugis-pusong tanawin ng langit sa pagitan ng mga puno. Kung makikita raw ito kasama ang iyong minamahal, matutupad ang inyong hiling. Nang marinig ang tungkol sa hugis-pusong langit, agad na niyaya ni Satoru sina Ayumi upang hanapin ito. Dahil kilalang kilala na siya ni Ayumi, alam nitong dala lang ito ng kuryosidad at walang halong romansa. Samantala, napapaligiran naman si Miura ng isang grupo ng mga babae at tila wala itong pakialam, kahit na napansin nitong nakatingin sa kanya si Yuka, na nagdulot ng kawalan ng seguridad sa dalaga. Nagpasya si Yuka na humiwalay at maglakad mag-isa sa patag na daan gamit ang isang mapa. Nang may mga babaeng nagtanong sa kanya ng direksyon, masaya silang tinulungan ni Yuka. Napagtanto niyang wala namang masamang intensyon ang mga ito, di tulad ng mga nambo-bully sa kanya noong middle school na binabangga lang siya at binabaliwala. Nagtaka naman si Miura sa biglaang saya na ipinapakita ni Yuka. Pagkatapos, may isang babaeng muntik nang mahulog at mabilis itong nasalo ni Miura, na naging dahilan upang magka-crush ito sa lalaki. Gayunpaman,
Alam ng babae na marami siyang katunggali sa puso ni Miura at mukhang hindi siya mapapansin nito. Ganoon din ang naramdaman ni Yuka nang marinig niyang nagtataka ang mga tao kung bakit mahilig magsombrero si Miura. Hindi niya napigil ang ibulgar ang totoong dahilan, na nagpapakita na mayroon silang lihim na silang dalawa lang ang nakakaalam. Tuwang-tuwa si Yuka na may personal silang sekreto ni Miura, nang hindi nalalamang may isa na palang tahimik na nagseselos. Nang dumatong ang tanghalian, naghanap ang lahat ng pwesto para kumain habang ang ilang babae naman ay hinahanap ang hugis pusong langit. Binaliwala ito ni Miura, ngunit binuweltahan siya ni Satoru at ibinunyag sa lahat na nakapunta na roon si Miura kasama ang isang babae noon. Pinagbabatuhan ng mga tanong ng mga lalaki si Miura, na naging dahilan ng pagkasawi ng puso ni Yuka. Naisip niya na ang isang katulad ni Miura ay tiyak na marami nang naging nakaraang relasyon, kaya nawalan na ng halaga ang kanilang ibinahaging sekreto. Matapos kumain, nakarating ang grupo sa isang sangandaan. Sinasabi ng karatula na pag kumanan ka, ibig sabihin ay buang ka. Kaya nahirapan sila magdesisyon. Sumunod ang lahat sa guro pakanan, at napilitan na ring sumama si Yuka. Habang naglalakad, mas naging mapanganib ang daan at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagkawatak-watak ang lahat, ngunit mabilis silang binalaan ni Miura na huwag maghiwalay upang hindi maliga. Sa sandaling iyon, ibinalita ni Yuka ang masamang balita, mukhang tuluyan na nga silang naligaw. Dahil siya ang nangunguna sa pila, labis na sinisi ni Yuka ang sarili sa nangyari, na nagpulole sa kanyang panloob na pakikibaka. Lumabas siya mag-isa sa gitna ng ulan upang hanapin ang tamang daan, ngunit agad siyang naabutan ni Miura. Sa harap ni Miura, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang kahinaan at umiyak habang nag-aalala kung paano sila makakabalik. Niyakap siya ni Miura upang patahanan, ngunit itinulak siya ni Yuka sa lupa sabay sabing wala siya sa mood para sa romansa. Napansin pala ni Yuka sa mapa ang isang tulay, isang bagong palatandaan na pwedeng makatulong sa kanila upang mahanap ang tamang daan. Mabilis na tumakbo pabalik si Miura upang ipaalam ito sa lahat. Doon sila sumilong sa ilalim ng tulay habang lumalakas ang ulan. Ang dalawang babaeng nagsungit kay Yuka kanina ay lumapit upang humingi ng paumanhin. Hindi ito dinibdib ng dalaga, ipinahiram pa niya ang kanyang mga tuwalya upang patuyuan ang kanilang buhok at namahaji ng tubig sa iba pang kaklase. Matapos maipamigay ang lahat, walang natira para kay Yuka. Inalok siya ni Miura ng bawas nitong honey lemon soda, ngunit nahihiyang tanggapin ito ng dalaga dahil maihahalin tulad ito sa isang indirect kiss. Pakiramdam niya ay pinalalala lang ito ng pabago-bagong ugali ni Miura, na nagpapasakit sa kanyang ulo kung ano ba talaga ang nararamdaman nito sa kanya. Subalit, nang makita niya ang ngiti ng lalaki, hindi niya nagawang manatiling galit dito. Nang hindi nila namamalayan, tumigil ang ulan at kinalingga sila ng maaliwalas na langit. Kinagabihan, matagumpay nilang nahanap ang daan pabalik at muling nakasama ang kanilang mga guro at kaklase upang umuwi. Sa daan pauwi, nakakita sila ng bahaghari, na nagpaisip kay Yuka na naglilitawan na naman ang mga bading. Pinili pa ni Miura na maupo sa tabi niya ngunit mabilis din itong nakatunog at nakatulog halos agad-agad, matapos ang isang sulyap bago isandal ang ulo sa balikat ng dalaga. Para kay Yuka, ito ay isang mapait na kaligayahan. Alam niyang imposible ang magkaroon ng relasyon kay Miura, isang pag-ibig na mahirap abutin at tila walang pag-asa. Pagkauwi sa bahay, ikinwento ni Yuka sa kanyang mga magulang kung gaano kasaya ang naging biyahe. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagsisinungaling at natagpuan ang sarili na nasa sabik ng pumasok sa paaralan. Laking gulat niya pagpasok sa silid-aralan dahil ang kanyang mesa ay umaapaw sa mga pagkain at merienda, mga regalo ng pasasalamat mula sa kanyang mga kaklase. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng isang kaklase upang ibalita na ang larawan ng hugis pusong puno ay nakakuha ng 300 likes sa internet. Kasunod nito, naglabas ang isang babae ng larawan mula sa graduation album ni Miura noong junior high, na nagpapakita sa kanyang hitsura bago pa niya kulayan ang kanyang buhok. Hinikayat ng lahat ang iba na magdala rin ng kani-kanilang album upang magkapareho. Subalit, bigla nilang naalala na nakaranas ng pambubuli si Yuka noong middle school, kaya mabilis nilang ibinaling sa iba ang usapan at sinabihan ang dalaga na huwag itong alalahanin.
Pagkauwi sa bahay, hinalungkat ni Yuka ang kanyang mga gamit upang hanapin ang kanyang sariling graduation album. Ito ang unang pagkakataon na binuksan niya ito, at sa kanyang pagkagulat, hindi naman pala siya pangit sa mga larawan. Dahil nabigyan ng lakas ng loob, dinala niya ang album sa klase kinabukasan. Ang mga babae sa likod ay abala sa pagtingin sa mga larawan ni Miura at ng kanilang mga kaklase noong middle school. Kasama sa mga larawan ang isang babaeng nagngangalang Serena, na napakaganda. Lahat ay abala sa pag-uusap tungkol sa kanilang lumang paaralan, at walang nakapansin na nagdala rin ng album si Yuka. Dahil naramdamang binaliwala, tahimik na lumabas ng silid si Yuka at pumunta sa rooftop. Malungkot na nag-iisa si Yuka roon nang matagpuan siya ni Miura. Hinabol siya nito, kinuha ang kanyang album, at hinanap ang kanyang larawan. Sinabi nitong normal naman ang hitsura niya at nag-akala ito ng mas malala pa. Ipinaliwanag ni Yuka na umalis siya dahil wala siyang masayang alaala tulad ng sports days o school trips, na gusto na lang niyang limutin. Gayunpaman, iginiit ni Miura na ang mga nakaraang karanasang ito ang nagbago sa kanya para maging kung sino siya ngayon, at ngayon ay gusto na siya ng lahat ng tao. Gusto sanang ipakita ni Miura ang mga larawan sa klase, ngunit nagpasya si Yuka na siya na mismo ang gagawa nito. Bago pa man siya makabalik sa silid-aralan, hinanap siya ni Tomoe kasama ang babaeng nanira ng mga direksyon sa mapa noong field trip dahil sa selos sa relasyon nila ni Miura. Matapos ang pilit na paghingi ng paumanhin, nangako ang babae na hindi na ito mauulit. Naramdaman ni Yuka na ang relasyon nila ni Miura ay hindi naman ganoon kalapit tulad ng iniisip ng iba. Binanggit ni Tomoe na kung wala si Miura, baka mas naging masaya pa si Yuka. Kahit na nalutas ni Miura ang marami niyang problema, nagdala rin ito ng maraming gulo. Upang malampasan ang mga isyong ito, kailangan ni Yuka na umusad gamit ang sarili niyang mga paa at hindi lang palaging umaasa kay Miura. Ang mga salitang ito ang nagtulak kay Yuka na tumakbo palayo. Pagbalik sa silid-aralan, narinig niya na ang magandang babaeng si Serena ay ex-girlfriend pala ni Miura, na lalong nagpatulak sa kanya na umatras. Mukhang napakalayo sa kanya ni Miura kaya naman pag-uwi niya sa bahay ay nagkasakit siya dahil sa lagnat at trangkaso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpasya si Miura na bisitahin siya matapos tumawag ng maaga. Nang malamang may sakit ito, ayaw palampasin ni Yuka ang pagkakataon na makita sila ngunit nag-alala siyang mahawa ang mga ito. Sa huli, sinabihan siya ni Miura na magpahinga na lang sa loob. Nagsimula ang bagong linggo, at nagdala ang guro ng mga larawan mula sa nagdaang field trip. Sa karamihan ng mga larawan, walang ekspresyon si Miura, maliban na lang sa mga kuha kung saan kasama niya si Yuka, kung saan kitang-kita na nakangiti ito. Doon lang ito napagtanto ni Yuka sa kauna-unahang pagkakataon at agad na namula ang kanyang mukha. Napansin ni Ayumi ang nararamdaman ni Yuka para kay Miura, at agad na nangakong susuportahan ang dalaga. Sa kabilang banda, ipinakita rin ni Satoru kay Miura ang mga larawan. Sa isang kuha, napakaganda ng reaksyon ni Yuka, na naging dahilan upang magbiro si Miura na tila matutunaw ang mukha ng dalaga sa ganda ng ngiti nito. Nagulat si Satoru nang marinig ang ganoong papuri mula sa kaibigan, habang si Tomoe naman ay mukhang nag-aalala. Hindi nagtagal, nakasabay ni Yuka si Serena, ang babaeng nakipag-date kay Mi noon. Nagkataon namang napulot niya ang nahulog na cellphone ni Serena, na nagpapakita ng larawan ni Miura noong middle school. Dahil dito, hindi mapigilan ni Yuka na maging curious tungkol kay Serena, at nalamang sikat pala ito at naging kasintahan nga ng lalaki. Sinabi ni Ayumi kay Yuka na matagal na silang naghiwalay bago pa man nalaman ng lahat ang tungkol sa kanila, at naging awkward ang sitwasyon pagkatapos nyon. Maliban sa dalawang sangkot, walang nakakaalam kung bakit sila naghiwalay. Dahil papalapit na ang cultural festival at 3 araw na lang bago ang midterm exams, naramdaman ng mga estudyante ang bigat ng katotohanan, lalo na si Ayumi na nahihirapan sa asignaturang math. Nang marinig ang kanyang mga reklamo, agad na ipinahiram ni Yuka ang kanyang mga notes. Iminungkahi naman ni Satoru na sabay-sabay silang mag-aral sa isang family restaurant, at isinama na rin nila si Miura. Nang umalis sina Satoru at Ayumi upang kumuha ng inumin, naiwang mag-isa ni Miura at Yuka. Sinubukan ni Yuka na mag-isip ng mga paksang pag-uusapan, ngunit hindi maalis si Serena sa kanyang isipan. Nagkataon namang dumating din si Serena at ang kanyang mga kaibigan sa restaurant.
Ang mga kaibigan nito, na alam ang nakaraan kay Miura, ay kinompronta ang lalaki ngunit binaliwala lang sila nito. Samantala, binanggit ni Yuka na mayroon siyang curfew sa ganap na alas 5 ng hapon, na naging dahilan upang asarin siya ng ilang babae rito. Si Serena, na ayaw sa ganoong pag-uugali, ay nakialam at biglang binuhusan ng inumin ang mga ito, na naging dahilan upang galit na umalis ang mga mapang-asar. Laking gulat nila na hindi rin pala sang-ayon si Serena sa ugali ng kanyang mga kasamahan. Mabilis na nagpasalamat si Yuka, ngunit nakaramdam ng hiya si Serena dahil mga kaibigan niya rin ang mga iyon. Sa kanilang ikalawang pagkikita, labis na humanga si Yuka sa karisma ni Serena, at nakikita niya ang ilang katangian ni Miura sa pagkatao ng babae. Kinaumagahan, ginantihan si Serena ng ganti ng mga babaeng iyon sa pamamagitan ng pagbuhos din sa kanya. Ang isang babae, sa galit nito, ay itinaas ang kamay upang sampelan si Serena, ngunit biglang hamarang si Yuka sa harap nito, sinalo ang sampal, at inaliw si Serena sabay sabing sanay na siya rito. Pagkatapos nito, sinabi niya sa mga babae na sa kanya na lamang ibaling ang kanilang galit. Pumwesto naman si Miura sa likod ni Yuka upang protektahan ito, kaya hindi na naglakas loob ang grupo na gumawa pa ng anuman. Nang makaalis ang mga ito, isinuot ni Miura ang kanyang jacket kay Serena, at pinanood naman sila ni Yuka habang naglalakad palayo, habang nakakaramdam ng pagkabalisa at pag-uusi sa kung bakit sila naghiwalay, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng manghimasok. Ngayong araw, naka-duty si Yuka at ang kanyang grupo. Napilitan din si Miura na magsuot ng apron. Napansin ni Yuka na pinaliligiran na naman si Serena ng mga babaeng iyon, ngunit sa pagkakataong ito ay sinusuyo nila ito upang manghiram ng takdang aralin. Humingi pa nga sila ng tawad kay Yuka dahil sa pagkutsa sa kanyang curfew, at kinilala na nagpapakita lamang ito na nagmamalasakit sa kanya ang kanyang mga magulang. Nakipagkasundo si Serena sa kanila, at humingi ng tawad kay Yuka dahil nadamay ito. Pagkatapos, pumunta si Serena upang makipag-usap kay Miura, at tila wala nang ailang ang nagaganap sa pagitan nilang dalawa. Sa oras ng pahinga, naitanim sa isip ng isang kaklase na babagay kay Yuka ang nakatali ng mataas na buhok, kaya tinulungan niya itong magtali. Si Miura, nang makitang marami ng nagiging kaibigan si Yuka, ay napanatag ang loob na magiging maayos ang lagay nito kahit wala siya. Subalit, binigyang kahulugan ito ni Yuka na tila itinutulak siya nito palayo. Lalong naging magkasundo si Yuka at ang kanyang mga kaklase, at kung minsan ay nagkakamali siya dahil sa kanyang labis na pagsisikap. Sa kanyang pagbabalik mula sa silid-aklatan, nakita niya ang ilang mga lalaki na nakapaligid kay Miura, na nag-uusisa tungkol sa hiwalayan nila ni Serena. Nang mapansin ni Yuka na malapit lang siya, tahimik siyang umalis dahil naramdaman niyang wala siyang lugar doon, habang iniisip na ipapakita ni Miura kay Serena ang isang ekspresyong hindi niya kailanman makikita. Bigla siyang hinabol at hinawakan ni Miura, sabay sabing pagod ito, at dinala siya sa kanyang lihim na tagwan, saka nakiusap na gisingin siya mamaya. Masayang tumulong si Yuka, bagamat binanggit ni Miura ang nangyaring pananampal. Nang marinig ni Miura mula kay Yuka na hindi pa naman talaga ito nasasample noon, kumalma ito, at pagkatapos ay dahan daw ang hinawakan ang medyo namamagang kaliwang pisngi nito, na naging dahilan ng pamumula ng mukha ni Yuka. Gayunpaman, nakatulog si Miura nang walang pinangangambahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Serena at ang mga kaibigan nito, na naghahanap din kay Miura, at nadamay pa nga ang mga estudyante mula sa ibang seksyon. Nahulaan ni Serena na alam ni Yuka kung nasaan ito, dahil matagal na niyang pinaghihinalaan ang bodega sa ika-4 na palapag. Sa loob-loob ni Yuka, naisip niya na si Serena talaga ang pinakamalapit kay Miura. Noong nasa middle school pa sila, madalas magpahinga si Miura sa rooftop, isang katotohanan na si Serena lamang ang nakaalam. Binanggit ni Serena na katulad niya ang kasalukuyang pag-uugali ni Yuka noong panahon ng kanyang middle school. Ipinaliwanag ni Yuka na hindi si Miura ang nagsabi sa kanya, kundi kusa niya itong nalaman ng mag-isa, kaya hindi pareho ang kanilang sitwasyon. Nang marinig ito, natigilan si Serena, at naisip naman ni Yuka na baka may nasabi na naman siyang mali. Nang mag-aabang na siyang humingi ng tawad, may mga taong lumapit na hawak ang telepono ni Serena kung saan makikita ang larawan ni Miura. Sa mismong sandaling iyon, bumaba ng hagdan si Miura. Isang lalaki, na nasisiyahan sa takbo ng kwento,
Ang nagsabi kay Miura na halata namang mahal pa rin siya ni Serena at nagmungkahing magbalikan sila. Mabuti na lamang at may isang babaeng sumingit, sabay sabing mayroon din siyang ganoong larawan dahil balita raw na nagdadala ito ng kasikatan, lalo na't napakaganda ng pagkakakuha sa larawan ng graduation. Ipinaliwanag ni Serena na itinatago lamang niya ang larawan para sa isang taong walang kopya, at pagkatapos ay ibinalik ang jacket kay Miura. Ang usapin ay natapos ng walang malinaw na kasagutan, at pinag-usapan ng lahat ang pagtatabi ng mga larawan ng mga taong sa tingin nila ay kaakit-akit o sikat. Sa wakas, natapos na ang mga midterms, at panahon na upang simulan ang paghahanda para sa cultural festival. Ang unang gawain ay ang pagpili ng mga miyembro ng komite. Nagboluntaryo si Yuka, na ikinagulat ng lahat. Tinanong nila si Miura kung ano ang palagay nito, ngunit sinabi niyang desisyon ito ni Yuka at ipinaalala rito na huwag susuko sa kalahatan ng laban. Napansin ng kanyang mga magulang na naging mas masayahin siya kamakailan at natuwa sila sa kanyang pagbabago. Kinalaunan, nilibot ni Yuka ang mga lansangan upang maghanap ng mga kinakailangang kagamitan, at minsan nga ay muntik na niyang hindi maihinto ang kanyang bisikleta dahil sa sobrang karga. Mabuti na lamang at nandoon si Miura upang tulungan siya. Ang paghahanda para sa cultural festival ay hindi dapat solong trabaho ni Yuka, ngunit ipinasa ng lahat ang gawain sa kanya. Nagpasya silang magbukas ng isang kafe, ngunit wala pa silang ibang napagkasunduan. At sa katunayan, hindi rin sila masyadong interesado sa isang maid cafe. Pagkatapos, may isang estudyante mula sa ibang klase ang nagsabi sa kanila na magandang pagpipilian ang kafe dahil maraming klase ang nais ding gumawa nito. Gumawa si Yuka ng isang napakadetalyadong panukala at ipinakita ito sa student council, kaya nakuha ang pagkakataong ito para sa kanilang klase. Samantala, nagkaroon si Yuka at Miura ng isang pambihirang casual na kwentuhan. Hinangaan ni Yuka si Miura dahil palagi itong nabubuhay ayon sa sarili nitong mga ideya at pinamumunuan ang lahat sa direksyong iba sa gusto ng mga matatanda. Sinabi ni Miura na ang mga patakaran ay hindi nakadepende sa kanya, kundi kailangang likhain ni Yuka, bilang miyembro ng komite. Dahil sa inspirasyong dulot ng kanyang mga salita, muling naghanap si Yuka ng mga carton. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay nahulog siya sa isang Dallas disc nang walang Miura na sasalo sa kanya. Sa kabutihang palad, may ilang mga babae ang lumapit, humingi ng tawad sa kanilang nakaraang catamaran, at nangakong tutulong sa mga paghahanda. Matapos ang mga pangunahing paghahanda, kailangan na nilang tapusin ang menu. Ipinamahagi ni Yuka ang mga impormasyong nakalap niya sa lahat. Bukod sa pagsasaalang-alang sa budget, kailangan nilang magdisenyo ng iba't ibang produkto upang makaakit ng mga mamimili. Ang sigla ni Yuka ay mabilis na nahawa sa iba. Kung sa bagay, nangako sila sa student council na magpapatakbo ng isang matagumpay na kafe. Unti-unting naramdaman ni Yuka ang kapangyarihan ng pagkakaisa, habang napagtatanto kung gaano kasaya ang mag-usap at magdesisyon ng magkakasama. Bago nila namalayan, 4 na araw na lamang ang natitira bago ang cultural festival. Muling binitbit ni Yuka ang kanyang bisikleta sa parehong Dallas disc, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-iisa. Ang mga magiging magkasintahan sa hinaharap na sina Ayumi at Satoru ay mabilis na napapalapit sa isa't isa. Nang makita sila, hindi mapigilan ni Yuka na maisip si Miura, na kasalukuyang masayang nakikipag-usap kay Serena. Pareho silang mukhang kahanga-hanga, at may isang kapaligirang hindi niya kayang pasukin. Ngunit ayos lang iyon. Si Miura at ang iba pa ay nagsushoot ng isang promotional video. Taon-taon, pumipili ang paaralan ng mga kaakit-akit na estudyante mula sa bawat antas upang kumuha ng video na ipapalabas sa cultural festival. Bukas na ang gaganaping cultural festival, at determinado siyang gawing isang napakalaking tagumpay ang kanilang kafe. Sa wakas, dumating na ang araw ng cultural festival. Pagkatapos ng klase kahapon, nag-iwan si Yuka na mag-isa upang gumawa ng isang sining sa chalkboard. Nang makita ito ng kanyang mga kaklase kinaumagahan, namangha sila sa kanyang talento sa sining. Ang lahat ay nagpalit na ng kasuotang maid, at nagsimula ng dagsay ng mga bisita ang lugar. Naging napakatagumpay ng kafe dahil sa mga kaakit-akit na maid, makabagong menu, at masasarap na pagkain. Maging si Yuka ay hinayla na rin upang magsilbi bilang maid, at naging sobrang abala siya para makaramdam pa ng hiya.
Pagkatapos ng isang serye ng pagiging abala, sumapit na ang kanyang oras upang magpahinga, kaya bumaba siya sa tamang oras para maabyutin ang ipinalabas na video. Mukhang napakaganda ni Serena sa camera, at mabilis na sumunod ang bahagi ni Miura. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinukoy niya ang kanyang sarili bilang tagapangalaga ni Yuka. Nagulat si Yuka, ngunit ipinaalala niya sa sarili na huwag bigyan ng malalim na kahulugan ito, sa paniniwalang walang ibang ibig sabihin si Miura roon. Ilan sa mga tagahanga ni Miura ang patakbong lumapit upang tanungin si Yuka tungkol sa relasyon nito sa kanya, at kung sadyang nakatalaga ba ito upang alagaan siya. Matapos itong kumpirmahin ni Yuka, tila nabunutin sila ng tinak, sa pag-aakalang kapag naging malaya na ito, titigil na rin si Miura sa pagbibigay pansin sa kanya. Natigilan si Yuka sa kanilang naging conclusion, at paulit-ulit na umalangaw sa kanyang tainga ang mga salita ng babae. Habang iniisip niya ito, biglang sumulpat si Miura sa kanyang harap na mukhang nag-aalala. Binanggit ni Yuka ang tungkol sa pahayag nito bilang tagapangalaga, ngunit hindi masyadong nag-react si Miura dahil tinanggap naman ng lahat ang kanyang sinabi. Si Yuka, na hindi gustong manatili sa kung ano lang ang mayroon at hindi madaling masiyahan, ay tumayo at sinabi kay Miura na maghahanap pa siya ng mas maraming pagkakataon na makausap ito sa hinaharap. Sa mismong sandaling iyon, narinig nilang nag-uusap ang ilang mga babae sa labas tungkol pa rin sa isyu ng tagapangalaga, habang nag-aalinlangan kung magiging kasintahan ba ni Miura si Yuka. Sa ikinagulat ni Yuka, biglang hinawakan ni Miura ang kanyang kamay at dinala siya palabas, habang hindi pinapansin ng iba nang umalis silang magkasama. Pagkatapos nito, hinanap ni Tomoe si Miura at tinanong kung ano ang kanyang palagay. Itutulak ba niya si Yuka palayo kung hindi nito kayang mabuhay nang wala siya, o protektahan niya ito hanggang sa huli? Maya-maya, oras na para sa kapana-panabik na bahagi ng cultural festival, na kinatatampukan ng pagtatanghal ng mga masisiglang dalaga sa high school, kung saan si Ayumi ang nanguna sa pagsasayaw. Si Satoru naman ay nasa hanay ng mga manonood, habang sumisigaw ng malakas upang i-cheer si Ayumi. Nanalo ng espesyal na parangal ang klase ni Yuka sa Cultural Festival, ang tanging klase sa unang taon na nakagawa nito, at ang lahat ng iyon ay salamat kay Yuka. Matapos ang isang kasiyasyang hapunan, iminungkahi ng ilang kaklase na ipagpatuloy ang saya sa isang karaoke bar. Gayunpaman, may curfew si Yuka sa bahay, kaya kailangan niyang umalis ng mag-isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinundan siya ni Miura palabas. Dahil may kaunti pang natitirang oras, tinanong ni Miura kung gusto niyang pumunta sa arcade, isang lugar na hindi pa kailanman napupuntahan ni Yuka. Kaya kinilig si Yuka, at hindi mapigilan ni Yuka na makaramdam ng pag-asa na baka may nararamdaman din si Miura para sa kanya. Samantala, sa paaralan, narinig ni Serena at ng isang kaibigan ang mga taong naghihinala tungkol sa relasyon nila ni Miura. Dahil tila sinusuportahan ng lahat sila, pabirong iminungkahi ng kanyang kaibigan na magbalikan na lamang sila. Bigla na lang hinarap ng isang grupo ng mga babae si Serena, habang isinisisi sa kanya ang paghihiwalay ng kanilang kaibigan dahil pinuri ng isang senior si Serena. Walang maisagot, hinarap ni Serena ang sitwasyon ng walang laban. Nang akmang mananakit na ang mga babae, dumating si Yuka at ang iba pa. Napilitang umalis ang mga babae dahil sa presensya ni Miura, sabay banta kay Serena na hindi siya magtatagal sa paaralang iyon. Nagpa siya si Miura na kausapin ang senior na sangkot, habang inaliw naman ng iba si Serena. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap ni Serena ang mga ganoong isyu. Naging target na siya simula pa noong bata siya. Noong nasa middle school pa sila, nang may isang babaeng kaklase ang ginigipit dahil sa pakikipag-usap sa isang lalaking may kasintahan, na magitan si Serena, ngunit siya naman ang naging target ng galit, na humantong sa pagka-isolate niya sa buong klase. Si Miura ang sumaklolo sa kanya noon, at matapos nitong panindigan siya, umatras na ang iba. Bagamat ang babaeng tinulungan niya ay hindi kailanman humingi ng tawad at iniwasan siya, naintindihan at pinasalamatan ni Serena ang ginawa nito. Naakit si Miura sa kanyang maunawang katangian, at ang rooftop ang naging tagpuan nila. Bigla niya itong hinalikan ng walang pag-aalinlangan, at simula noon, lalong naging malapit si Serena kay Miura, ngunit ang kanilang hiwalayan ay hindi kailanman nalulutas. Kinalaunan, lumiban na sa klase si Miura. Sa mga panahong ito,
Labis niya itong naulila at napagtanto na ang kanyang pagdepende rito ay mas malaki na. Kalaunan, napansin ito ni Miura at kumilos. Gayunpaman, nakarinig si Serena ng mga chismis na nakikipag-date lang si Miura sa kanya dahil sa awa. Kahit alam niyang hindi ganoon ang pagkatao nito, hindi niya mapigil ang mag-isip ng labis. Sinabi niya kay Miura na hindi niya kayang makayanan ang mga bagay-bagay nang wala ito. Kaya nag-cool off muna sila. Matapos marinig ang nakaraan ni Serena, nakaramdam ng simpatsya si Yuka. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto pa rin ba ni Serena si Miura. Itinanggi ito ni Serena, ngunit pamatak ang mga luha, na nagpapakita ng katotohanan na maging si Yuka ay kayang makita. Lumapit ang guro upang aluin si Serena, sabay sabing huwag mag-alala, at tiniyak naman ni Yuka sa kanya na nandoon pa rin si Miura. Sa takot na baka ma-misinterpret ni Yuka ang relasyon nila ni Miura, nagpanik si Serena. Kaya, nagsinungaling din si Yuka, sabay sabing ang kanyang nararamdaman para kay Miura ay higit na paggalang at paghanga, hindi romantikong pagmamahal. Sa silid-aralan, nalaman ni Yuka na nakipagtalo si Miura sa senior dahil kay Serena, na nagdulot sa kanya ng maling pag-aakala sa nararamdaman nito para kay Serena. Sa paniniwalang dapat na siyang umatras, nagpa siya si Yuka na lumayo. Sa summer break, nag-imbita ang mga kaklase sa isa't isa, kasama na ang sikat na si Miura. Si Yuka, dahil ayaw niyang maging hadlang, ay bumati sa kanya at umalis. Sa panahon ng bakasyon, hindi niya mapigil ang mag-isip tungkol kay Miura at Serena. Bigla niyang napansin ang ilang mga babae na nakayukata at naalalang araw pala iyon ng summer festival. Ipinagpalagay niya na naroon sina Miura at Serena para sa isang date. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Ayumi upang imbitahan siyang lumabas, na agad namang nagpatingkad sa mood ni Yuka. Nang hindi nila nakikita, pinanood sila ni Miura habang umaalis. Napakasigla ng festival. Sa una ay inakala ni Yuka na nagplano si Ayumi na makipagkita kay Satoru roon, ngunit sinabi ni Ayumi na ang nais niya ay gugulin ang araw kasama si Yuka. Naantig ang kalooban ni Yuka at nag-e-enjoy sa kanyang oras nang bigla niyang mapansin si Serena kasama ang mga kaibigan nito, at hindi si Miura ang kasama. Naisipan ni Yuka na linawin ang sitwasyon, ngunit bumalik si Ayumi na may dalang cotton candy. Biglang sumulpot si Satoru at nagpumilit na sumama sa kanila, kaya hinayaan na lang si Ayumi na umasikaso sa hindi inaasahang komplikasyong ito. Habang pinapanood silang umaalis, ngumiti si Yuka nang walang magawa, at pagkatapos ay nagsimulang maglakad-lakad sa festival ng mag-isa. Naramdaman niyang sapat na ang masiyahan sa paghanga sa mga nagniningning na taong ito mula sa malayo, sa pag-aakalang sa ganitong paraan ay walang sino mang masasaktan. Bigla niyang narinig ang boses ni Miura. Nang makita siya ni Yuka, tumakbo ito, ngunit mabilis siyang nahabol ni Miura at pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Ayaw munang makipag-usap ng marami ni Yuka, at nakiusap na lamang na ihatid ang kanyang pasasalamat kay Ayumi bago muling nagtangkang umalis. Gayunpaman, nagpumilit si Miura na ihatid siya sa kanilang bahay, sabay abang maaari niyang bitawan ang kamay nito kung hindi niya ito gusto. Iniba ni Miura ang usapan, sabay tanong kung alam ba niya kung para saan ang mga mobile phone, na ito ay para sa pananatiling may komunikasyon sa panahon ng bakasyon. Ibinunyag niya na nagplano rin siyang imbitahan ito ngayong araw, ngunit naunahan lang siya ni Ayumi. Muli niyang ipinaalala rito na maaari nitong bitawan ang kanyang kamay kung hindi niya gusto, ngunit hindi nakuha ni Yuka na gawin ito. Bigla niyang naisip si Serena, at mabilis na binitawan ang kamay ni Miura. Kung hinanap ni Yuka si Serena sa gitna ng karamihan, sa kagustuhang ipagtapat ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa wakas ay natagpuan niya sina Ayumi at Serena, na naghahanap din sa kanya. Nang hindi na naghihintay sa tanong ni Ayumi, tinawag ni Yuka si Serena, sabay sabing gusto niya si Miura at humingi ng tawad sa pagsisinungaling kanina. Si Serena, nang marinig ang katapatan ni Yuka, ay nagpakita ng isang tapat at nagniningning ng ngiti, habang kinikilala ang sarili nitong nararamdaman para kay Miura. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang magliwanag ang mga paputok sa kalangitan. Sa oras na iyon, ang pinakamasaya ay si Ayumi, dahil nabunutin ng tinek na hindi na siya naiipit sa gitna. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumama si Yuka kina Ayumi at sa iba pa para sa isang outing sa dalampasigan, at halos ang buong klase ay naroon. Naka-swimsuit na magaganda ang mga babae,
kaya naramdaman ni Yuka na hindi siya kabagay doon sa suot niyang shorts at t-shirt. Si Miura, tulad ng inaasahan, ay kinurot ang pisngi ni Yuka upang mapatingin ito sa kanya. Kalaunan, lamusong sa tubig sina Ayumi at ang mga babae, dahil ayaw nilang maramdaman ni Yuka na nag-iisa ito sa pampang. Nakasalubong nila ang mga babaeng nagdulot ng gulo kay Serena at sa isang senior noon. Agad na humakbang si Yuka upang protektahan si Serena, ngunit sinabi ni Miura sa kanya na hindi ito kinakailangan dahil siya ang magpoprotekta kay Serena. Naramdaman ni Yuka na wala siyang silbi roon kaya nagpa siyang maglakad-lakad. Upang maiwasan ang kawalan ng komunikasyon, nakipagpalitan siya ng numero ng telepono kina Ayumi at Serena. Samantala, tinanong ng ilang lalaki si Miura kung totoo bang hinawakan niya ang mukha ni Yuka noong summer festival, dahil may mga nakakitang kaklase mula sa ibang seksyon. Hindi ito itinanggi ni Miura, at naging kakatwa para sa mga lalaki ang pag-aalaga nito kay Yuka kahit sa panahon ng bakasyon, sa pag-aakalang hindi ito patas para kay Serena. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Tomoe at nagpahayag na malinaw ang sagot dahil iisang tao lamang ang palaging pinoprotektahan ni Miura. Sa parehong oras, nakatitig si Yuka sa dagat, habang nagulat na kaya niyang mag-enjoy sa dalampasigan kasama ang mga kaparehong edad. Ang huli niyang pagbisita ay noong unang taon niya sa middle school kasama ang kanyang mga magulang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo niya ang mga nambuli sa kanya noong middle school. Gayunpaman, ayaw nang tumakbo palayo ni Yuka at hinarap sila. Ang una niyang tanong ay kung kumusta na sila. Hinabol niya ang mga ito nang magtangka silang umalis, dahil hindi niya nakikita ang mga ito sa paaralan kamakailan. Ibinunyag ng pinuno ng mga babae na huminto na sila sa pag-aaral, habang isinisisi kay Yuka ang kawalan nila ng kakayahang manatili sa paaralan. Automatikong humingi ng tawad si Yuka. Pagkatapos, sumulpat ang mga kasintahan ng mga nambubulas, na dating pumalag kay Yuka, at natakot nang marinig na malapit ito kay Miura. Ano man ang mangyari, mapang-asar nilang pinuri si Yuka dahil sa pag-unlad nito, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagdulot ng malaking kagalakan sa kanya. Sa ibaba, napansin ni Ayumi at ng iba pa ang eksenang nagaganap sa itaas. Noong una, gusto nilang tumulong, ngunit nang makitang maayos na kinakaharap ni Yuka ang sitwasyon, humanga sila. Pagkatapos, nakiusap si Miura na makipag-usap sa kanya ng mag-isa. Pinanood ni Yuka ang kanilang paglakad palayo sa karamihan patungo sa mga bato. Si Serena, dahil alam ang maaaring sabihin ni Miura, ay nanguna na ipagtapat ang kanyang patuloy na nararamdaman para sa kanya. Inamin niya na ang pansin nito ay nagdulot sa kanya ng maling pag-aakala na may ganoon ding nararamdaman ito para sa kanya. Ngunit nauunawaan na niya ngayon na ang pagprotekta ni Miura ay dahil sa pag-aalala na baka madamay si Yuka. Nais lamang niyang malaman kung nagustuhan ba siya ni Miura kahit kailan. Sumagot si Miura ng may pag-oo, bagamat ipinahiwatig niya na ang mga nararamdamang iyon ay nasa nakaraan na. Nagpanggap si Serena na walang pakialam ngunit nagsimulang umiyak sa sandaling tumalikod siya. Nagbigay daan ito upang sa wakas ay makabitaw na siya. Samantala, nilapitan si Yuka ni Miura bago pa man sila makapag-usap. Dalawang lalaki ang humarap kay Miura tungkol sa kung bakit sila naghiwalay ni Serena. Nagulat si Yuka at kinwestiyon din kung bakit. Simple lang ang sinabi sa kanya ni Miura na huwag na itong isipin. Alam ni Serena kung bakit si Yuka ang pinili ni Miura. Naniniwala siyang lalong nagiging malakas si Yuka sa tuwing kasama si Miura, samantalang siya naman ay nagiging mas mahina. Matapos makatanggap ng text mula kay Serena, nagpadala si Yuka ng isang mahabang tugon, nang hindi na pagtatanto na ang mensahe ni Serena ay naglalayong tiyakin sa kanya na ang pagkakaroon kay Yuka bilang karibal ay tunay na isang magandang bagay at walang dahilan si Yuka upang magpakababa. Matapos makipagpalitan ng mga detalye ng kontak sa kanyang mga kaibigan, palaging masaya si Yuka sa tuwing nakatatanggap ng kanilang mga text. Si Ayumi ay mapagmahal at si Serena naman ay mapag-aruga, na madalas na nag-aalala sa buhay pag-ibig ni Yuka. Gayunpaman, ang pinakagusto ni Yuka ngayon ay ang mga detalye ng kontak ni Miura upang direktang magtanong sa kanya, ngunit kailangan muna niya ng dahilan upang makipagkita rito. Dahil hindi makaisip ng dahilan o kung paano ito yayayain palabas, nagpasya siyang magpalipas ng oras sa isang bookstore upang maglibang. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Nasa pasukan ng bookstore si Miura at sinundan siya sa loob. Ang matangkad na si Miura ay tinulungan pa nga siyang abutin ang isang aklat na gusto niya, na nag-iwan kay Yuka na kitang-kitang nagulat. Napadpad silang dalawa ni Miura sa isang kafe ng magkaisa, at hindi mapigilan ni Yuka na mapansin na tila mas gwapo si Miura kaysa sa dati, malamang dahil matagal na silang hindi nagkikita. Tinanong siya ni Miura kung ano ang sinabi niya sa 3 taong iyon sa dalampasigan. Tapat na sumagot si Yuka na tinanong lamang niya kung kumusta na sila dahil hindi niya nakikita ang mga ito sa paaralan kamakailan. Nalaman niya pagkatapos na huminto na pala ang mga ito, isang katotohanan na alam na ni Miura. Nagpakita ito kay Yuka na wala na siyang pakialam sa mga taong iyon at nakaalis na siya sa mga anino ng kanyang nakaraan. Inamin ni Yuka na simula nang magsimula ang high school, hindi na niya talaga binibigyang pansin ang mga ito dahil masyado siyang nakatutok sa paghabol kay Miura. Bagamat nagulat si Miura noong una sa kanyang mga salita, mabilis niya itong tinanggap at hinarap, sabay payo sa kanya na maglaan ng higit pang oras kasama sina Ayumi at ang iba pa, habang pinapayuhan siyang huwag mag-isip ng labis sa mga bagay-bagay. Habang hinihimok si Miura ng mga kaibigan na umalis na, napagtanto ni Yuka na hindi pa pala niya nakukuha ang mga detalye ng kontak nito, kaya nagmamadali siyang sumunod rito. Nakita niya ang isang babae na nakikipag-flirt kay Miura, ngunit nagpatuloy pa rin siya pasulong. Nang hindi niya nalalaman, matagal na palang naghihintay si Miura na magtanong siya. Sinabihan ni Miura ang kanyang mga kaibigan na mauna na, kinuha ang telepono ni Yuka, at isinulat ang kanyang numero. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na maging mas masigla kaysa sa dati, at huwag matakot sa anuman, sabay pangako na palaging dadating sa kanyang tabi sa tuwing kinakailangan. Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Yuka ng napakalaking lakas. Sa kanyang masayang pagbabalik sa bahay, napansin ng kanyang ama ang maganda nitong mood. Batid niya ang mga kamakailang pagbabago ng kanyang anak, at masaya siya na lumalabas ito kasama ang mga kaibigan, ngunit nagdulot din ito ng kaunting kalungkutan sa kanya bilang isang matandang ama. Lumaki si Yuka na napapaligiran ng pagmamahal. Mula noong bata pa siya, mabait at kaibig-ibig na siya, at ipinagmamalaki siya ng kanyang ama. Palagi nitong sinasabi kay Yuka na siya ang kanyang kapurihan, at kayamanan ng kanyang mga magulang. Hindi niya kailangang gumawa ng anuman sa bahay, at nang gustong ihalal ng kanyang mga kaklase si Yuka bilang class president, namagitan ang kanyang ama at kinausap ang guro upang pumili ng iba. Dahil alam niyang mabuti ang intensyon ng kanyang ama, pinili ni Yuka na sumunod, at nagpatuloy ito sa loob ng 15 taon. Mabilis na nagsimula ang bagong semestre. Niyakap agad ni Ayumi si Yuka sa sandaling makita niya ito, at namula naman si Yuka nang makitang huling dumating si Miura. Matapos maupo, biglang binati ni Miura si Yuka, sabay sabing kapag hindi siya bumati rito ay tila hindi pa nagsisimula ang araw. Ganoon din ang naramdaman ng iba pang mga kaklase, at nang hindi namamalayan, si Yuka na pala ang naging paborito ng klase. Tila hindi na niya kailangan ang tulong ng kanyang ama. Simula noong araw na ipahayag ng kanyang ama ang kalungkutan nito, nag-aalinlangan na si Yuka na pakiusapan itong mag-install ng mga chat app sa kanyang telepono. Ngayong araw, maagang natapos ang klase, kaya pumunta si Yuka upang magkaraoke kasama sina Ayumi at ang iba pa. Ito ang unang pagkakataon niya sa ganoong lugar, at ipinaalala sa kanya ni Miura na huwag lalayo, bago ito naghikab. Tinanong ni Yuka kung hindi ba ito nakatulog ng maayos, kung saan biglang sinabi ni Miura na iniisip niya ito, ngunit mabilis din itong ginawang biro pagkatapos. Samantala, may sumiklab na pagtatalo sa malapit. Sangkot dito ang mga estudyante mula sa prestihiyosong paaralan na gustong pag-enrollan ng ama ni Yuka para sa kanya, na nahuling gumagawa ng gulo. Palaging hinahangaan ng kanyang ama ang paaralang iyon dahil sa kurikulum at pilosopiya sa edukasyon nito, at ang higit na mahalaga, ito ay isang all-girls school. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasagupan nila ang ama ni Yuka roon, at pareho silang natigilan ng ilang sandali. Nalaala ni Yuka ang pariralang madalas sabihin ng kanyang ama sa kanya, "Uka, hindi mo kailangang gumawa ng anuman." Ngunit sinabi sa kanya ni Miura na alamin ang mga bagay-bagay para sa sarili, at magsumikap. Binigyan ni Miura ng leksyon si Yuka. Itinuro niya kay Yuka kung ano ang kaya nitong gawin, muling isinulat ang kanyang buhay, at binago ang kanyang mga pinahahalagahan. Nakatagpo siya ng lugar sa klaseng ito, at ayaw niyang umalis.
Ngunit paano kung nangangahulugan iyon ng pagpapalungkot sa kanyang ama? Matapos makauwi sa bahay, nagsimulang magtanong ng mahigpit ang ama ni Yuka. Hindi niya tinutulan ang pagpunta nito sa karaoke, ngunit hindi niya nagustuhan ang mga kaibigan nito, na may magugulong kulay ng buhok at nagsusuot ng mararangyang alahas na hindi praktikal. Sa loob ng ilang araw pagkatapos nyon, hindi pumasok si Yuka sa paaralan, at binisita pa nga ng kanyang ama ang paaralan upang pag-usapan ang paglilipat. Ipinagbigay alam ito ng homeroom teacher sa mga kaklase. Sa kabilang banda, sa wakas ay nanindigan na si Yuka para sa sarili. Matapos magsalita ang kanyang ama, sumagot siya rito, habang binabanggit na tinutulungan siya ni Miura sa tuwing nasa gipit na sitwasyon, at napakahalaga nito sa kanya. Kalaunan, ikinulong siya ng kanyang ama sa bahay, at sinabi pa nga sa paaralan na binubulas ng ilang kaklase si Yuka, habang tinatawag siya sa mga pangalang tulad ng bato. Bagamat totoo na may mga ganoong komento, hindi naman iyon ginawa ng may masamang intensyon. Hindi naniwala si Ayumi na sasabihin iyon ni Yuka sa kanyang ama, kaya pumunta sila ng direkta upang harapin ito, habang ipinaliliwanag na hindi nila binubulas si Yuka, kundi tinutokso lamang ito. Bukod dito, kahit na nabulas si Yuka noong middle school, hindi sila dapat ikumpara sa mga nambubulas na iyon. Nawalan ng maisasagot ang ama ni Yuka, habang ipinapilit na palaging masayang pumapasok si Yuka noong mga taon niya sa middle school, at hindi siya naniwala sa mga estudyanteng ito. Likas na humakbang pasulong si Miura, dahil alam niyang ito ang taong itinuturing ni Yuka na pinakamahalaga. Inakusahan ng ama nito si Miura na binyo-brainwash ang kanyang anak. Anuman ang paraan, nagbabala siya na dapat alagaan ni Miura ang sarili nito, at lumayo kay Yuka simula ngayon. Kagabi, nagkaroon ng masamang panaginip si Yuka na nakapasa siya sa entrance exam para sa prestihiyosong high school, at naglakad sa tapat ni Miura at ng iba pa sa lansangan, ngunit hindi siya nakilala ng mga ito. Mabuti na lamang at panaginip lamang iyon, at nagbago na ang kanyang kapalaran. Nagising siya sa isang tawag mula kay Ayumi, na umiiyak at nagmamakaawa sa kanya na huwag lumipat ng paaralan. Sa kasamaang palad, narinig ng kanyang ama ang ingay mula sa kanyang silid. Pumasok ito, at kinuha ang kanyang telepono. Paulit-ulit na sinabi ni Yuka sa kanyang ama na masaya siya sa kasalukuyan niyang high school, at ang lahat ng naroon ay mga kaibigan na hindi niya kayang mawala. Narinig ni na Ayumi at ng iba pa ang lahat ng ito sa telepono. Ang kanyang ama, na nalungkot sa kanyang pagsuwi, ay nagsimulang magmanipula sa kanya sa emosyonal na paraan, sabay sabing kung hindi ito mahalaga sa kanya, maaari niyang gawin ang anumang gusto niya, at kinumpiska ang kanyang telepono. Nang gabing iyon, sumubok si Miura na tumawag ng maraming beses ngunit hindi makakonekta. Nasa loob ng kanyang silid si Yuka, habang pinag-iisipan ang gagawin, nang bigla niyang narinig ang boses ni Miura. Umakyat pala ito sa kanyang balkonahe. Simple lang ang sinabi sa kanya ni Miura na pumunta ang kanyang ama sa paaralan noong araw na iyon, habang isinasabing binubulas siya ng kanyang mga kaklase. Dahil sa pakiramdam ng hiya at guilt, hindi alam ni Yuka kung ano ang gagawin. Hinimok siya ni Miura na huwag susuko sa anuman, maging sa kanyang ama na naghahangad ng ikabubuti niya, o sa kanyang mga kaklase na nagmamalasakit sa kanya bilang kaibigan. Parehong tama ang dalawang panig, at dapat protektahan ni Yuka ang parehong panig na ito. Ang kanyang mga salita ay agad na nagpawi sa kalituhan sa puso ni Yuka. Pinuri siya ni Miura, pagkatapos ay muling bumaba sa balkonahe, sabay sabing inaasahan niyang makita kung anong mga hakbang ang kanyang gagawin. Kinaumagahan, nagmamadaling lumabas si Yuka upang hanapin ang kanyang ama, na palaging naglalakad-lakad sa ganoong oras. Sina Ayumi at ang iba pa ay hindi rin uupo lang nang walang ginagawa. Hindi nila alam kung bakit hindi sinabi ni Yuka sa kanyang pamilya ang tungkol sa pagiging biktima ng pambubulas noong middle school, ngunit may isip nila kung gaano kasakit na itago ang ganoong sikreto habang nagpapanggap na maayos ang lahat sa bahay. Dahil determinadong huwag hayaang bumalik si Yuka sa ganoong sitwasyon, nagpa siya silang lumaban kasama niya. Sa wakas ay natagpuan ni Yuka ang kanyang ama, at nakasalubong din sina Ayumi at ang iba pa. Sa pagkakataong ito, nag-ipon siya ng lakas ng loob na sabihin sa kanyang ama na nabulas siya noong middle school, walang naging kaibigan, at hindi kailanman nasiyahan sa pagpasok sa paaralan.
Nagsinungaling siya tungkol sa lahat ng ito para lamang huwag mag-alala ang kanyang mga magulang. Eksakto namang lumapit ang mga taong ng api kay Yuka. Inaming sila ang nagsimula nito, at ipinaliwanag ang kanilang mababaw na dahilan. Sinabi nilang tila laging takot si Yuka sa kanila, na nahanap nilang nakakairita. Ngunit nang makatagpo nila ito sa dalampasigan kamakailan, una silang kinausap ni Yuka, na siyang nagpabago sa kanilang tingin sa kanya. Sinabi ni Yuka sa kanyang ama na hindi na siya pupunta sa ibang lugar. Tiniyak niya rito na mas matatag at may sarili siyang paninindigan kaysa sa iniisip nito o ng kanyang ina, kaya hindi na kailangang mag-alala pa sa kanya. Kinumpirma rin niya na babalik na siya sa paaralan sa susunod na Lunes. Nang mapagtanto kung gaano siya nagkamali, yumuko ng malalim ang kanyang ama kina Ayumi at sa iba pa upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Agad namang nagpaliwanag si Ayumi tungkol sa sitwasyon ng kanyang pamilya, sa kabila ng suot niyang kapansin-pansing mga hikaw. Giniit niyang hindi siya masamang tao at si Yuka ang pinakamahal niya sa lahat. Sumunod din ang iba pa upang ipakilala ang kanilang mga sarili, at lumapit pa nga si Miura at tinapik ang ulo ni Yuka sa mismong harap ng ama nito, na walang nagawa kundi mamulong sa sarili. Sa wakas ay nagkaayos na si Yuka at ang kanyang ama, na taos-pusong nagpasalamat sa mga kaibigan nito. Kinabukasan ng umaga, maagang dumating si Yuka sa paaralan, at nasa sabik na nag-eensayo sa mga gusto niyang sabihin sa lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya ni Miura na nag-eensayo. Hindi nagtagal ay dumating na rin sina Ayumi at ang iba pa, at sinabing gusto rin nilang salubungin ang pagbabalik ni Yuka kaya sila pumasok ng napakaaga. Nagtipon ang lahat sa paligid ni Yuka, at labis siyang pinalakas ng loob at biniyan ng aliw hanggang sa hindi na niya alam ang sasabihin. Gayunpaman, binago ang upuan sa silid-aralan ngayong araw, at napunta si Yuka sa pwestong halos kalahating silid-aralan ang layo kay Miura. Pagkatapos ng klase, nagpunta si Yuka para mag-aral, at nang bumalik siya sa silid-aralan, natagpuan niya si Miura na natutulog doon. Hindi niya napigil ang maakit sa natutulog nitong mukha at hindi sinasadyang na ipahayag ang kanyang nararamdaman eksakto sa paggising ni Miura. Hindi sigurado si Yuka kung nagsalita ba siya ng malakas, at napagtanto lamang ni Miura matapos hawakan ang kamay nito na hindi na sila magkatabi sa upuan. Nag-atubili si Yuka, ngunit buong tapang na sinabi kay Miura na sana ay katabi niya itong nakaupo. Inanyayahan siya ni Miura na maupo muna dahil wala namang ibang tao sa paligid. Matapos maayos ang mga bagay-bagay sa kanyang ama, pinalawig ang curfew ni Yuka hanggang alas 6, na nagbigay daan para makasama siyang kumanta kay Miura at sa iba pa. Hindi na natutulog si Miura sa storage room nitong mga nakaraang araw, kaya naman sa silid-aralan na lang muna ito nagpapahinga. Nang maalala ito, nagplano siyang bisitahin ang storage room kinabukasan sa oras ng tanghalian. Mabilis namang sinabi ni Yuka na gusto niyang sumama at nangakong hindi siya may istorbo. Nakangiting pumayag si Miura at biniro si Yuka sa pagiging masyadong seryoso nito. Hindi nagtagal, nakipagkita na sila sa kanilang mga kaibigan. Pagkarating pa lamang nila ay nakasalubong nila ang grupo na ng api kay Yuka noon. Lumapit sa kanila si Yuka para magpasalamat, at nagkaayos na ang magkabilang panig. Trinato naman ng iba ang grupo base sa ipinakitang ugali ni Yuka, na nagpapatunay na palagi silang susuporta sa kanya. Gayunpaman, ikinagalit ng pinuno ng mga nang-aapi ang ganitong treto. Kinaharap niya si Miura at inakusahang nakikita sa gabi na may kasamang mga kain na hinalang tao at hindi umuuwi ng mag-isa. Nang marinig ito, mabilis na lumayo ang mga humahanga kay Miura, at nagtungo ang lahat sa pribadong silid. Tanging si Tomoe lamang ang tumingin sa grupo na may mapang asar ng ngiti. Tinawag siya ng nang-aapi na ang pinakanandidiri, na sinagot naman ni Tomoe ng may kapilyuhan. Maglaho ka nga, mababang uri ng produkto. Kinabukasan, nagkaroon ng bagong telepono si Miura. Nang magtanong ang mga kaklase tungkol dito, sinabi niyang nahulog ang luma niya sa bintana. Hantong ito sa usapan tungkol sa bahay ni Miura. Nabanggit ng isa na lumipat ito noong huling bahagi ng kanyang 3 taon sa junior high at nagmungkahi na bisitahin ang kanyang bahay, ngunit tahasang tumanggi si Miura. Nang makita ang malungkot nitong ekspresyon, hindi napigilan ni Yuka na makaramdam ng awa. Kinahapunan, muling nawala si Miura. Naisipan ni Yuka na hanapin ito sa storage room. Ngunit nahanap niya itong nakakandado na.
Ipinaliwanag ng isang guro na nagulat si Miura ng hindi autorisadong pagpasok, kaya nilock ito ng paaralan. Nalitaw si Yuka sa mga ginawa ni Miura, at bigla niyang napagtanto na napakakaunti ng alam niya tungkol dito. Nang sumunod na araw, hindi pumasok sa klase si Miura. Nagpadala ng mensahe si Satoru ngunit walang sagot, kaya tinawagan niya na lang ito. Sinabi lang ni Miura na pagod siya, at katakatakang tinanggap ng guro ang dahilang ito, habang binabanggit na hindi ito katanggap-tanggap kung sa ibang estudyante manggagaling. Nag-isip-isip ang mga kaklase, naalala ang mga akusasyon ng nang-aapi, at ang palaging inaantok na anyo ni Miura, kaya nagtanong-tanong sila kung kasangkot nga ba talaga ito sa mga kaina-hinalang tao sa gabi. Pagkatapos ng klase, napadpad si Yuka malapit sa storage room kung saan nakasalubong niya si Miura na sinusubukang buksan ito, na nagsasabing kailangan lang niyang may kunin. Inamin nitong ang nakaraan niyang paggamit sa silid ay biglaan lamang. Naramdaman ni Yuka na sadyang lumalayo sa kanya si Miura, at wala siyang nagawa kundi panoorin itong umalis. Nang maglaon ay pinag-usapan nila si Miura kasama sina Ayumi at iba pa, na nagpuna na laging malabo sumagot si Miura, katulad noong nagpakulay ito ng buhok noong nasa ika-9 na baitang, at simpleng inilahad lang ang katotohanan. Inisip ni Serena na ang mahiwagang pag-uugali ni Miura ay parang sa isang superhero, ngunit inamin ang takot sa hindi pagkaalam ng mga iniisip nito. Sumang-ayon si Yuka, nararamdamang mas kakaunti ang alam niya tungkol kay Miura kumpara sa alam ng mga kaklase nito noong junior high. Mula sa bintana, nakita ni Yuka si Miura sa ibaba, lantad ang kalungkutan nito kahit mula sa malayo. Dala ng determinasyon, direkta siyang lumapit dito, ipinahayag ang kanyang kagustuhan na mas maunawaan pa ito ng mabuti, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo. Pagkatapos ng klase, sinimulan niyang hanapin si Miura sa mga lansangan, nagtatanong sa mga dumadaan tungkol sa kanya. Sino ba namang mag-aakala na nagtatrabaho pala si Miura bilang isang clerk sa tindahan? At dahil sa kanyang kakisigan, nakahatak siya ng maraming suking customer. Ang paghahanap ni Yuka kay Miura ay nakakuha ng pansin sa kalaunan, at nakarating ang balita sa tindahan. Nang marinig ang paglalarawan sa babae, agad na nalaman ni Miura na si Yuka ito. Samantala, sa pilitang isinakay si Yuka sa isang kotse ng isang grupo ng mga kalalakihan. Sinabihan siya ng pinuno na tigilan na ang pag-iistorbo kay Miura. Pagkatapos ay hiniling nito na si Miura na lang ang sumunod sa kanya. Nang akmang haharezen na nila si Yuka, dumating si Miura na habol ang hininga, at sinakaw sa leeg ang isa sa mga senior, itinulak ito palayo, at mabilis na hinayla si Yuka para tumakbo. Nararamdaman ni Yuka na tila galit si Miura. Katunayan, nang lumingon ito ng nakangiti, iminungkahi niyang panatilihin muna nila ang kanilang distansya. Ngunit gusto ni Yuka ng dahilan, isang bagay na natutunan niya mismo kay Miura. Medyo napanatag, tinanong siya ni Miura kung anong uri ng tao ang tingin niya rito. Isa siyang tao na napakahusay na individual, kaya naramdaman ni Yuka na isa itong dakilang tao. Nang marinig ito, nag-ipon ng lakas ng loob si Yuka para magpatuloy. Naramdaman niya na may dinadalang mabigat na pasanin si Miura sa loob, napakaselan at maramdamin. Nang mapagtanto na nabasa siya nito ng malalim, nakaramdam si Miura ng kaunting banta. Naalala ni Yuka ang mga nakaraang sinabi ni Miura tungkol sa kanya, at sa pagkakataong ito, ninais niyang mas makilala pa ang totoong nasa puso nito. Kinaumagahan, pumasok sa paaralan si Miura gaya ng dati. Isang lalaki ang nagpakita sa kanya ng larawang kinuha kagabi at nagtanong kung nagtatrabaho ba siya. Nakasuot ng uniforme si Miura sa larawan. Nang marinig ito, nagpaligid ang lahat. Inamin ni Miura na nagtatrabaho nga siya, ngunit sinabing may ilang isyu lang at magpapaliwanag siya mamaya. Habang papalapit ang sports day, naging abala ang buong paaralan. Ipininta ni Yuka ang mukha ng bawat isa sa kanilang mga uniforme, ngunit iniwan niyang bakante ang sa kanya. Ang kay Miura ang may pinakamadetalyadong disenyo, kaya naman tinukso ito ng ilang lalaki sa paraang medyo may kabastusan. Naramdaman ni Yuka na may hindi magandang nangyayari. Umiling si Miura, hudyat na huwag na lamang itong pansinin. Hindi siya sinundan ni Yuka, ngunit nalaman na lang niya kalaunan na nawawala si Miura. Hinahanap siya ng cheer squad, kaya nagpa siya si Yuka na maghanap sa likod ng mga gusali ng paaralan. Doon, hinaranggan at pinatid siya ng ilang mapanggulong lalaki.
Nang mapansin ang mga susi at tape sa kanilang mga bulsa, lumingon si Yuka para hanapin ang mga ito. Nakilala niya ang mga ito bilang mga susi sa storage room, kaya nagmamadali siyang pumunta roon. Pagkatapos makipagbuno sa sirang pinto, natagpuan niya si Miura na nakatali at may tape ang bibig. Nang walang tinatanong, pinalaya ni Yuka si Miura, at naghanda na silang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Miura, at muling binuksan ang usapan tungkol sa kanilang relasyon. Siya ang tagapagtanggol, at si Yuka ang pinoprotektahan. Ngunit nagkomento siya na maaari rin itong mabaligtad. Maaari rin namang umasa si Miura sa kanya. Nakarating si Miura sa pagtatanghal ng cheer squad ayon sa plano, na nakagulat sa mga mapanggulong lalaki na nakakaalam na nakialam si Yuka. Batid nilang si Yuka ang kahinaan ni Miura, lalo na't sumunod ito ng pagbantaan nila. Kung hindi dahil doon, wala silang pakialam kung ano ang mangyari kay Yuka. Dahil sa hilig ni Yuka na manghimasok, naisipan nilang ay bully ito sa hinaharap. Sa kanilang sorpresa, nakangiting sumang-ayon si Yuka, dahil hindi siya natatakot sapagkat nakaranas na siya ng pambubuli noon. Nagsimula na ang relay race, at matapos makuha ang baton, tumakbo si Yuka na parang palaso sa bilis. Nag-cheer si Ayumi at ang iba pa habang madali niyang nalampasan ang asol na koponan, ang natitira na lamang sa harap niya ay ang pulang koponan, berdeng koponan, at ang susunod na tatakbo na si Miura. Habang ipinapasa ang baton dito, naging napakalinaw ng kanyang nararamdaman. Gusto niya si Miura. Totoong gusto niya ito. Humahabol ang dilaw na koponan sa pulang koponan habang papalapit ang mga kaibigan ni Yuka para kumustahin siya, at may napansin silang nakaguhit sa kanyang likod. Hinubad ni Yuka ang kanyang panlabas na damit at nakita ang isang pares ng maliliit na pakpak na nakaguhit doon, na walang alinlangan na gawa ni Miura. Sa pamamagitan ng mga pakpak na ito, naramdaman ni Yuka na kaya niya ring lumipad, at nagbadiya ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa pag-eengganyo ng kanyang mga kaibigan, nawalan ng malay at natamba sa lupa si Yuka. Nagising siya kalaunan sa klinika na si Miura lamang ang nasa kanyang tabi. Pagkadilat ng kanyang mga mata, ang unang sinabi niya kay Miura ay, "Gusto kita." Hindi sumagot si Miura sa pamamagitan ng salita, sa halip, yumoko ito at hinalikan siya. Ipinikit ni Yuka ang kanyang mga mata upang ipagpatuloy ang panaginip, halos hindi makapaniwala na ang ganoong kaligayahan ay maaaring mangyari sa totoong buhay. Dati ay nabubuhay si Yuka na parang isang zombie, ang kanyang puso ay palaging puno ng lungkot at sakit. Subalit, isang araw, nakilala niya si Miura. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nasa tabi pa rin ng kanyang kama si Miura, na nagpapaisip sa kanya kung nasa panaginip pa rin ba siya, isang pagpapatuloy ng magandang panaginip na mayroon siya kanina. Nang walang pag-aalinlangan, nagtapat si Yuka kay Miura, sinabing gusto niya ito at gustong maging girlfriend nito. Isang hindi inaasahang halik ang isinagot ni Miura. Kalaunan, na-realize ni Yuka na hindi pala iyon panaginip. Talagang nagtapat siya kay Miura. Naisip niya na gusto na lang niyang magtago sa loob ng aparador. Sakto namang dumating si Miura. Dahil hindi siya kayang harapin, tumalikod si Yuka, hindi siya matingnan ng diretso. Agad na nag-usisa si Ayumi kung ano ang ginawa ni Miura kay Yuka. Matapos malaman ang pagtatapat ni Yuka, natuwa si Ayumi at nagtanong kung ano ang sagot ni Miura. Hindi na matandaan ni Yuka. Naubos ang lakas niya sa pagtatapat, at wala na siyang natirang lakas para mag-isip ng iba. Subalit, naramdaman ni Ayumi na may gustong sabihin si Miura kay Yuka, kaya hinikayat niya si Yuka na magpatuloy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagbalik nila sa silid-aralan, nakita nila ang grupo ng mga babae sa paligid ng desk ni Yuka, na may pumpon ng bulaklak at isang love letter sa ibabaw nito. Ang sulat ay galing sa isa sa mga nakatatandang lalaki na nambulig kay Miura noon. Nang makita ang sulat, nagulat ang mga babae. Sakto namang dumaan si Miura sa pinto, at biniro siya ng isang lalaki na nakatanggap si Yuka ng love letter, at sinabing dapat itong tanggapin ni Yuka. Sinabi ni Miura na masyado pang maaga ang mga ganoong bagay para sa kanya, at sinabihan si Yuka na mag-isip ng mabuti. Siyempre, hindi posibleng tanggapin ni Yuka ang panliligaw ng senior, pero hindi niya mapigil ang pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng komento ni Miura. Hindi ba ito natuwa sa pagtatapat niya? Pagkatapos ng klase,
Nakita ni Yuka si Miura na pinalilibutan ng mga nakatatandang babaeng estudyante, pero mukhang wala itong interes na harapin sila. Naguluhan si Yuka. Nalungkot si Ayumi, sa pag-aakalang busted ang mga salita ni Miura, at tila bumalik sa simula ang relasyon nila. Nagsisisi sa kanyang pagtatapat, umiiyak na lumabas ng paaralan si Yuka, at nadaanan si Serena. Nang makita ang kalagayan niya, alam ni Serena na may nangyari sa kanila ni Miura, at agad na nagpas siyang kausapin ito, pero pinigilan siya ni Yuka. Napuno ng negatibong isip si Yuka, naniniwalang walang may gustong magustuhan ng isang katulad niya. Kinuwento naman sa kanya ni Serena ang isang pagkakataon na nakasalubong niya si Miura sa lumang bodega, na hindi na ginagamit ngayon. May hawak itong susi, at nang tanungin ni Serena kung may nahanap na itong bagong tao, sinabi ni Ayumi, na nakahanap ito ng bagong matutulugan ng mag-isa. Itinanggi ito ni Miura, at binanggit na tatawagan din niya si Yuka doon. Kaya, hindi pala ganoon si Miura sa iniisip ni Yuka, kung isasaalang-alang ang mga ginawa nito para kay Yuka. Dahil sa usapang ito, naglakas loob si Yuka, pinatigil si Miura sa paglalakad. At hiniling na pumunta sa silid-aralan kapag libre ito, tsaka tumakbo palayo. Nag-antay siya sa silid-aralan na may dalang honey lemon soda para kay Miura. Nang dumating ito, isinara nito ang pinto at naunang nagtanong kay Yuka kung naayos na ba nito ang kanyang nararamdaman. Nagsisisi si Miura sa mga sinabi niya kahapon, at kung handa na ba siya. Bago pa makasagot si Yuka, nagtapat ito ng nararamdaman, sinabing, gusto kita. Nang hina ang mga binti ni Yuka at napaluhod, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Inaasahan na ni Miura ang reaksyon niya, kaya dahan-dahan niya itong niyakap, dahil 8 buwan niyang minahal ito, at seryoso siya sa kanyang nararamdaman. Luha ng kaligayahan ang kay Yuka, at ipinahayag ang malalim niyang nararamdaman para kay Miura. Napakasarap sa pakiramdam na mahalin pabalik ng taong gusto niya. Inangat ni Miura ang baba niya at hinalikan siya, na tila ba ang lahat sa kanila, ay natural na nauuwi sa tamang pwesto. Kinaumagahan, habang naglalakad si Yuka papasok, iniisip pa rin niya ang naging pagkakaintindihan nila noong nakaraang araw. Sa hindi inaasahan, naghihintay sa kanya si Miura sa gilid ng daan. Nang makitang natulala si Yuka, hinawakan nito ang buhok niya, inamoy, at sinabing napakabango niya, tsaka nagtanong kung naligo ba siya. Namula si Yuka, hindi pa rin sanay sa mga pagpapakilig nito, at hindi kailanman naisip ang ganoong kinabukasan para sa sarili. Inakay siya ni Miura, at kahit walang masyadong pumansin noong una, na-realize din ng iba kalaunan na nagiging mas malapit na ang relasyon nila. Hindi itinago ni Miura ang nararamdaman nila sa isa't isa, kaya nagulat ang lahat ng hayagan niyang idineklara ang kanilang relasyon. Agad na tinanong ng mga kaibigan si Yuka kung ano ang nangyayari. Ang tanging nasabi niya ay hindi pa nila nakukumpirma ang relasyon nila ni Miura, bagamat talagang gusto niyang makipag-date dito. May tamang proseso ang mga bagay na ito, at hindi pa siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng maging magkasintahan. Sa pag-iisip nito, nag-alangan siya kung ano ang tingin sa kanya ni Miura. Sa kabilang banda, tinanong din ng ilang lalaki si Miura kung bakit hindi pa sila nagde-date ni Yuka, bago pa makasagot si Miura. Nang marinig na tinawag siya ni Miura, agad na lumapit si Yuka. Tinanong ng isang lalaki si Miura kung bakit hindi pangalan ni Yuka ang direkta nitong gamitin, dahil karaniwan naman nitong tinatawag ang mga babae sa kanilang pangalan. Hindi kaya alam nito ang pangalan niya. Tinawag ni Miura ang pangalan ni Yuka sa harap ng marami, na biglang nagdulot ng labis na kaba sa kanya, na halos mahirapan siyang huminga. Alam ni Miura ang pagiging mahiyain ni Yuka kaya plano niyang dahan-daang gawin ang mga bagay-bagay, na nagpapanggap na hindi nagmamadali. Subalit, nag-aalala si Yuka. Nang makita ang ekspresyon ni Miura, akala niya ay nadismaya ito. Gusto niyang magkaroon ito ng inaasahan sa kanya at matugunan iyon. Kaya naman, tinawag ni Yuka si Miura sa gitna ng maraming tao, nag-ipon ng lakas ng loob na hilingin dito na maging sila na. Pero bago pa siya makatapos, hinailan na si Miura para magsalita sa morning assembly. Agad na ipinaliwanag ng iba ang sitwasyon, at na-realize ni Yuka na maling oras ang napili niya. Para magsalita kaya tiningnan na lang niya si Miura habang naglalakad patungong entablado. Kahit ganoon, inaliw niya ang sarili, iniisip na may susunod pang pagkakataon.
Ano man ang mangyari, gusto niyang manatili sa tabi ni Miura. Sa hindi inaasahan, nagtapat si Miura ng kanyang nararamdaman para kay Yuka sa harap ng lahat habang nagtatalumpati, na nagtatanong kung pwede ba silang maging magkasintahan. Nagkagulo ang buong paaralan. Umiiyak na naupo sa sahig ang mga babaeng tinanggihan ni Miura noon. Naglakad si Miura ng diretso papunta kay Yuka. Bagamat hindi sigurado sa susunod na mangyayari, tiwala na si Yuka na kaya na nila itong harapin ng magkasama.